nila. Hiniling niya sa mga ito na manalangin para kaawan sila ng Diyos sa langit at para malaman nila ang kahulugan ng panaginip ng hari upang hindi sila patayin kasama ng iba pang marurunong na tao sa Babylonia. Nang gabing iyon, ipinahayag ng Diyos kay Daniel ang panaginip ng hari at ang kahulugan nito sa magitan ng pangitain. At pinuri ni Daniel ang Diyos sa langit. Sinabi niya, purihin ang Diyos magpakailanman. Siya ay matalino at makapangyarihan. Siya ang nagbabago ng panahon. Siya ang nagpapasya kung sino ang maghahari. At siya rin ang nag-aalis sa kanila sa trono. Siya ang nagbibigay ng karunungan sa marurunong. Ipinapaliwanag niya ang mahihiwagang bagay na mahirap intindihin. Nasa kanya ang liwanag at nalalaman niya ang anumang nasa kadiliman. O Diyos ng aking mga ninuno, pinupuri ko kayo at pinasasalamatan. Kayo ang nagbigay sa akin ng karunungan at kakayahan at ibinigay nyo sa amin ang aming kahilingan. Sa inyo na ipahayag sa amin ang panaginip ng hari. Tayo tumayo at tayo manalangin sa ating Panginoong Jesus. O makapangyarihang Diyos na may gawa ng langit at lupa, kayo ang lahat, Panginoon. O aming Diyos namin kinikilala, namin sinasamba at pinupapurihan sa umagang ito. Kayo ang lahat. Walang ibang Diyos na pwedeng sumali o dumikit o mag-isip man lang ng anumang bagay para dito sa mundong ito. Kayo lamang, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, maalam at mabuting Diyos. At walang katulad, walang imposibleng Diyos. Sa iyo lamang, O Diyos, ang aming papurit pagsamba na ito, Panginoon. Salamat sa paglikom mo sa aming mga kapatiran, maging sa Zoom, sa FB, O Lord, na makikinig ng gawain na ito, Panginoon, sa pagsamba at pagpupuri sa inyo, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kayo po ang magkasi sa bawat isa. Kayo po ang magbigay ng kaalaman, O Lord. Kayo po, O Lord, ang magbigay, Panginoon, ng katalinuhan ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah, sa umagang ito. Na aming mapapakinggan na mga mensahe mo, O Lord, sa umagang ito. Patawad, Panginoon, kung meron man kaming nagawang hindi kaaya-aya, merong nasabi, pero mang action, O Lord, na hindi karapat-dapat para sa inyo, Diyos. Patawarin niyo kami, Panginoon. Pakalinisin niyo ang aming mga puso, Lord, na nagkasala sa inyo sa harapan sa umagang ito, Panginoon. At salamat, O Lord, sa deliverance, Panginoon, sa ipagkakaloob mo sa bawat isa, O Lord. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Tunay, Lord, na sa umaga ito, wala kaming tungo dito, kundi sambahin ka at purihin ka at luwalhatiin ka at itaas ka sa aming mga buhay na kayo ang aming Diyos na kinikilala na aming sasambahin at pupurihin sa umagang ito. Salamat po sa paligid na makikinig ng inyong mga salita, Panginoon. Purihin ka. Salamat po. At salamat, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa darating, Panginoon, na mga kapatiran pa, Panginoon, na darating sa umagang ito. Purihin ka. Kayo po ang mag-ingat. Kayo po ang nagbigay, Panginoon, ng kalakasan para sa kanila. Purihin ka, sambahin na iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa umagang ito, na kayo may taas, masamba, at mapapurihan sa oras na ito. Purihin ka, O Diyos, sa inyong papuri, pagsamba at lahat-lahat. Sa inyong pangalan. Amen. Amen.
Mm. Purihin ang Diyos! Hallelujah! At ngayon po ay tayo magpapasalamat sa mga kabutihan at dakilang gawa ng ating Diyos na buhay. Um, sa ating binasa, no, nakita niyo po yung kadakilaan ng... Pwede tayo mo po muna. Salamat. Ah, ah, nalimutan mo magpaupo, ano. Um, so, praise the Lord. Yung sa binasa natin, no, nakita natin na nanaginip si nung Haring Nebukadnezar, yung unang hari na nakilala natin ng Babylonia. At ang nakakatuwa doon, sabi niya sa lahat ng pantas, sabihin mo sa akin yung panaginip ko at sabihin mo din ang kahulugan niyon, no? Usually, pagka nagkaroon tayo ng ah, panaginip, alam natin tapos pinapano. Pero siya nakakaiba. Kaya, yun, unang bagay na gusto kong papurihan na talagang dakila ang Diyos na grabe yung mga pangyayari sa buhay ng hari, ng hindi Israelita at hindi Hudyo, no? At hindi kumikilala sa Diyos. Pero yung pinakitang kapangyarihan ng Diyos. At more pa sa mga sasabihin at pagmuni-munihan natin mamaya sa ating ah, mensahe ng ating Diyos. Pero for now, inanyayahan ko ang pasasalamat ng bawat isa. Sa mga may birthday, no? Siguro magpasalamat siya kasi may birthday siya. Either na ayaw niya magpasalamat o gusto niya magpasalamat. Siyempre, hindi natin palulusutin yun dahil birthday niya at 65th, di ba, Noy? 65th? Oh, 65th birthday. Hindi pa siya matanda. Kasi pagdating niya ng 75, tsaka niya sasabihin na matanda na siya. Yun, kasi, ganun ba? Etcetera. Wala na kasi sa bingo, hanggang 75 lang. Baka 90 na yun, ano? Nanay Nini kasi 70 plus na pa si Nanay Nini. Ha? Oo, 70 plus na si Nanay Nini. Parang yung matanda ay 80 na may git almost 90 na. Anyway, mamaya panalangin natin siya. Oh, no, it's your turn to give glory to God. Turn to shine down. Let your Lord- let your Lord shine. Sabihan ko na lang ito. Puri ng Diyos, maraming salamat sa atin lahat. Nakaraan na noon pasalamat muna ako dahil sa kabutihan ng Lord. Dahil sa, sabi ko, kasi naalala ko yung pinsan buo ko na namatay dyan ipatay muna to ha, yung pinsan ko. Kaedad ko talaga yun. Magkasabay talaga kayo kami. Sabi ko, Lord, abot kaya ako ng, ano, kasi wala pa siyang taon siya namatay. Sabi ko, tuwing birthday din niya, namatay siya eh. Sabi ko, Lord, baka mamatay din ako sa birthday ko, November 10. Pero ang biyaya ng Lord ay napakabuti. Sabi ko, wag naman Lord. Kaya nagpapasalamat ako na sa kabutihan niya. Kahapon naman, talaga nahuli lang ako. Kunting huli lang. Pagdating ko doon, sabi ng ano doon, kararapas lang kuya, maabutan mo sa labas. Di, labas ako doon. Naabutan ko na si Kim Patrician. Sige, masyal mo na kayo doon sa ano. Pinasyal ko sila doon. May babasahin lang ako dito sa ano dahil parang sa akin din ito na ano eh. Sa Kawikaan 7 verse 2. Ito yung doktrina din to eh. Sa ano ni ano, Haring Solomon sa kanyang mga anak. Kasama na rin tayo dito. Sabi dito, alisin ko nga to, hindi ko makita dyan. No? Sabi dito, ang utos ko ay sundin mo upang mabuhay ng matagal. Turo ko'y palagahan parang mahal mong pananaw. Ito'y itali mo sa iyong mga kamay at sikapin mong matanim sa iyong isipan. Ito'y doktrina to. Sabi dito. Kaya binasa ko ito. Sabi to, na doktrina to.
wala pa sa simula hanggang sa katapusan, ang Biblia ay puno ng iba't ibang mga aral tungkol sa mga paksang tulad ng Diyos. Sabi ko, ang galing nito ano. Purihin ng Diyos, kaya nagpasalamat ako umabot ako sa 65. Ang dami nang bati sa akin, mga kapatid ko, binati pati mga anak ko. Sabi ko, wala akong panganda. Basta importante, ang buhay ko ay nakatali kay Lord. Ito yung sinasabi niya na pag sumunod tayo kay Lord, papahabain niya ang buhay natin. Yun ang pinangawakan ko na pag sumunod tayo pala kay Lord, ang buhay natin dadagdagan niya. Pero di ko sure dahil ang Diyos lang nakakalam sa buhay natin. Dahil kung tustusin, ang buhay natin, siya lang ang dapat natin alam. Siya lang nakakalam sa buhay natin kung kailan tayo mawala sa mundong ito. Pero ang panalangin kong kay Lord, Lord, habang malakas pa ako, sikapin ko rin na mapakinabangan din ako sa mga taong hindi pa nakakilala sa inyo. Kasi una-una sa lahat, yan sa kapitbahay ko, sa harapan ko, ang dami na nanonood saan ka na pupunta kanina? Sabi ko, ang sagot, bakit nakasagot ako ng ganito? Sabi ni Buhit, saan ka na pupunta? Sabi ko, kasi pinili ko ang langit eh. Ayaw ko ng impyerno eh. Sabi ko, bakit nasagot ko ito? Parang hindi sikala na opinion. Sabi ko, sorry. Gusto ko sana maakay ko kasi masama ko kayo. Ang dami nila doon. Sabi, ikaw na lang, ipanalangin mo na lang kami. Sabi ko, sobra-sobra nga ang panalangin ko sa inyo. Wala naman dumudulog. Gusto ko talaga sana na ano. Kasi yung si Tulit, sawa ng niya, Pelay, sabi niya, ano bang nakukuha na dyan? Sabi ko, nakakamot ako sa ulo ko eh. Hindi ako nakasagot. Sabi ko, importante na may susundin natin ang kalooban ng Lord. Sinusunod naman namin eh. Kaya lang po, sinusunod ninyo, wala namang gawa. Sabi ko, kailangan may gawa. Sabi ko sa kanila. Tapos sumagot yung asawa niya si Pilay. Sabi ko kung buo pa ako, sarama sana ako sa inyo. Sabi ko noon ko pa sinasabi nung buo pa mo eh. Di ba sabi ko sa inyo noon, wala ka pa kapansanan. Ngayon ka na nagkumahog na wala ka ng paisa. Ano na lang, magbabasa ka na ng Bible. At saka sabi, panalangin mo na lang kami. Sabi ko, sige po. Sabi ko, hindi naman pwede lalayo tayo. Kundi dito lang, malapit lang dito. Ang problema, hindi ayaw talaga nila. Sabi ko, Lord, ito mga anak ko, una-una sa lahat, ang dami nagbabackslide. 3, nanghihina. Ano pa dapat kong gawin? Baka katulad kay Jeremiah. Ang dami, nagtuturo siya ng ganun salita pero walang naniniwala. Hindi ko naman sasabihin na hindi ko titigil, kundi tutuloy ko talaga ito. Tulad kahapon, nagsisira ako kahapon doon sa Pure Gold. Walang nakikinig, kundi binato pa sa akin na palibasa kayo, hindi kayo naniwala kay Sarah. Palibasa kayo, hindi kayo naniwala kay Duterte. Bakit napunta naman doon? Samantala sa Diyos tayo sa Diyos lang sinisiran ko sa inyo. Kay puri ng Diyos, maraming salamat. Hindi na akong tagal. Ang sama ng bato nila sa akin. Dahil, oo nga, bakit daw tayo hindi tayo naniwala kay Sarah. Sabi ko, sa Diyos lang ako nagtitiwala. Kahit anong mangyari, basta sa Diyos lang ako. Sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. Akala ko sinong Sarah eh. Akala ko yung asawa ni Abraham eh. Si Sarah. Pala si Sarah Duterte. Talon-talon. Talon-talon. Sige, pag-pray natin si Nonay mamaya. Purihin ng Diyos. Meron pa katong pasalamat. Anong isang gabi,
Kailan ba yon? Itong week na lang na ito. Nung tinawagan ako ni Nanay Nini. Tapos, oh, Nay, sabi, kamusta po? Napatawag kayo, sabi ko sa kanya. Sabi niya, miss kita. Sabi niya, ay, talaga po, miss ko rin, miss din namin kayo, Nay. Sabi niya. Tapos sabi ko, saan si tatay? Sabi, ito, sa tabi ko. Ano, aray ng aray. Kasi may cancer na nga daw si tatay. At last year pa daw yun. So, niisip ko, kung ano yung i-encourage ko sa kanya, hanggang sa sinasabi niya doon dun sa partner niya, sabi niya, ito si Pastora, oh, kinakamusta ka, ganun, ganun. No, sabi niya, ito, sabi niya, atay, sabi ko, pag-pray ko kayo, oh, sige, sige, sabi niya, pero aray siya ng aray. Kasi may cancer siya. Hindi ko na tinanong kung saan, kung saan somewhere ang cancer niya. Siguro hindi na talaga siya pinapagamot kasi mahigit na 80 yun eh, si tatay. At minamanage nila. Ang problema, yung pain management, di na rin niya ata kaya. Kasi pagka sinasabi, painumin niyo akong gamot. Eh sabi, narinig ko, sabi ni nanay, wag kasi hindi sinasabi nung anak mo kasi yung anak niya nurse. Hanggat dito sinasabi, wag, papainumin. Sabi niya, sakit, ang sakit. Tapos sabi mo, itayo mo ko. Iniisip ko, sa edad din ni nanay na yun, nagpatayo yung lalaki, no, si tatay. At kaya niya, tinayo niya na gano'n. Sabi ko, iniisip ko baka dumulas sa kama. Kasi ganon yung paa niya sa kama. Tapos nung half body niya from knee, nandun sa kama. Eh kung igaganon siya, dudulas siya doon. Kapag hindi masyadong malakas yung support nung itatayo mo, di ba? Pagka hinila ka doon, dudulas ka, ay di lalong delikado pagka bumagsak siya at si nanay ay mahina na rin. Pero naayos naman, kayang-kaya niya itayo. Nung bilib ako kay Nanay Nini, napakalakas niya. Yan. Malakas pa kay Nonoy. Kaya sabi ko, inisip ko, kaya pala to, siguro, isa rin ang purpose din ni Lord yun. Kaya sabi ko, kasi po, pag-pray ko kayo. So, pinag-pray ko siya. Tapos, sigaw siya ng sigaw. Lord, tulungan niyo ako. Jesus, Jesus. Sabi ko, ano niya si Jesus, tawagin niya bilang healer, ganyan. So, tagal din namin nag-pray. Siguro mga 1 minute. At sabi ko siguro ang kahilingan ko talaga yung i-comfort siya ni Lord, alisin yung pain. Di ba? Mahirap yun eh. Kaya mahirap magka-cancer. Itong kapatid natin isa natake din sa ano niya sa dibdib niya eh. Nako, ang hirap-hirap ng mga ganyan na may mga pain, no? Pero pag ganyan, wala kang matatawag kundi si Jesus. Si Jesus lang. Kaya, puri ako sa Panginoon at nagkaroon ako ng pagkakataon maipag-pray ko siya. Ah, yun. Praise the Lord. So, meron pa magpasalamat sa Panginoon? Sino pa magpasalamat sa Panginoon? Sa ating mga ka-Zoom. Ah, kanina nandyan si Boogie eh. Biglang baka nawala yung signal. Anyway, so, meron po bang pasalamat pa? At mamaya meron tayong mga prayers, no, na gagawin na special prayers para sa mga naglista nga ako mamaya ay i-share ko sa inyo. Pero in the meantime ay dulog na tayo sa salita ng Diyos. Isa pa pala pasalamat ko sa Panginoon kahapon yung Pastors Alliance na anniversary, 22nd anniversary. Tapos bigla akong sinabihan ni Pastor Vic na ako mag-exhort o magbigay ng maigsing mensahe mula sa salita ng Diyos. So, naisip ko na lang at yun naman ang talagang tumama sa puso ko din. Kaya hindi ko pa alam na ako magsasalita kasi pinapatugtog ni Shani yung Hinay Mato, no? Sabi ko, maganda. Kasi ibig sabihin yun yung unity,
In unity, to dwell in unity. La 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 la. So, praise the Lord at naitawid naman yung message. Yung huli nga na puntos halos hindi ko maalala yung verse. Ano ba yun? Buti na lang, to si Pastora Ofelia. Naalala niya yung verse nung kinote ko sa sarili kong version yung verse. Nasabi niya kung anong verse. Kaya praise the Lord siya yung... Sabi ko, Pastora, mula ngayon, ikaw na yung prayer partner ko. Tapos nung matapos yung message ko, hindi talaga siya pumayag na hindi niya ako kalabitin. Sabi niya, Pastora, I was blessed talagang sa akin yung message ng Panginoon na binitawan mo. Tapos sabi ko, kamusta po ba kayo? Ganyan, ganyan. Na-miss namin kayo. For more than 1 year din siya hindi naka-attend. Sabi niya, ito, sabi niya, ganito, ganyan. Tapos meron siya binanggit, pinatawad ko na iba, pero iba, sabi niya. So, ibig sabihin, may mga struggles siya, sabi niya. Pero yung mga yun, pinatawad ko naman, gano'n. So, in passing lang na ano, parang nakita ko lang na nagka-problema siya siguro sa church, ganyan. Tapos, sabi niya, napatawad naman daw niya. Kaya, tama-tama naman daw yung sinabi ah, ng Panginoon do sa mensahe na pinagkaloob niya sa akin. Kaya, ang prayer ko lang at yun din naman ng aking statement, sabi ko, let the word of God encourage us. Hindi yung salita ko, hindi yung salita ng Diyos ay magkapag-encourage sa atin. Kasi kung makikita mo halos yung ilan ang member ng Pastors Alliance doon, no? Ah, ah, ang babae lang naman ng member doon ay talagang ako, Pastora Cecil, tsaka si Pastora Ofelia. Wala naman, yung iba naman ay mga, ano yun, member through the pastors o sa husband nila. Yung wala talaga yung sariling nag-handle ng church mag-isa. Ako lang, Pastora Cecil, tsaka si Ofelia. Ay, wala pala si, ano, no, Pastora, yung pupunta-punta dito, sabi mo? Pastora, yung, ha? Oo, Naida. Nga, no. Ah, nahiya. Sabi mo, tatatlong tao, wag na siya mahiya. Hallelujah. Okay, so ngayon ay ang ating pag-aaralan ay anong prophet? Book of Prophet. Ano, pag-aaralan natin. Daniel, ano, nung panlima yun, no? Sa major prophets, si Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, and Daniel. Maganda rin sana pagmuni-munihan yung Ezekiel, di ba? Kaso medyo talaga nakafocus lang tayo dun sa Jesus of the Bible. So, mas focus tayo dun sa Jesus. Konting hapyaw ng mga summary ng book at higit sa lahat yung sa main character. At ang pinaka-finale ay yung sino si Jesus dun sa libro na yon, no? So, kamusta po ba, no? Magki-Christmas na naman. No? At sabi nga ni Pastor Daniel Jeremiah, Daniel Jeremiah, David Jeremiah, ira-run through niya ulit yung Jesus Nativity. Sabi niya, sana maging partner tayo na ipanood natin to sa mga tao. Hindi ko alam kung paano, pero Lord willing, ay ma-run through natin yung Nativity, yung mensahe ng Christmas. Okay, so doon po tayo sa Daniel. Ando po ba tayo? Dulog muna tayo sa kanyang paanan. Father in heaven, ihain mo sa amin ang iyong salita, Ama, upang ang Panginoong Hesus ay lalo naming makita at makilala. Masunod ang kalooban at higit sa lahat, mas lalo kami mapalapit sa inyo, O Panginoon Diyos. Salamat po sa inyong salita na hindi nababali, hindi nasisira, hindi nagkukulang. Salita na nanatili at makapangyarihan. Sabi nga, aktibo at buhay. Para sa mga taong nakikinig ay meron dakilang bagay na ito'y nagagawa at ginagawa sa aming buhay habang ito ay aming binabasa at pinagmuni-munihan at idinudulog ang kahulugan at ang aming mga puso sa paanan nyo habang ito'y aming pinag-aaralan. Thank you.
And we praise your name, we give you glory in Jesus' name. Amen. Amen. So, sino si Daniel na nagsulat ng prophet, libro, ano man tawag dito? Daniel, prophecy according to Daniel. Sa librong pangalan ay Hula o Prophecy according to Daniel. Sino po si Daniel? Si Daniel po ay isa siya sa mga kabataan, ha? The dreamer daw. Ay isa siya sa mga kabataan na kinuha, na-deport ba? Na-exile sa Babylon. At alam niyo po ba kung ilang taon si Daniel nung siya'y ma-exile sa Babylon? Siya po ay 16 years old. Wow, grabe no? At sabi doon na sa nagsulat nitong komentaryo na to, si Daniel daw, kasama yung tatlo niyang kaibigan, si Hananiah, Mishael, at saka si Azariah, o Azaria, gano'n, ay pare-pareho mga teenager. At dahil sila, hindi po sila mga pangkaraniwang teenager. Mga dekalidad po sila ng teenager. Mga may aral, may breeding. Alam niyo ba yung may breeding? Pag sa tao po ginamit yun, ibig sabihin, finesse ang kanyang karakter at meron siyang kagalang-galang ang kanyang pamumuhay at pananalita. No? At meron siyang aral. Itong apat na to ay napili, no, na maglilingkod sa hari. So, ibig sabihin, kung napili ka, meron kang extraordinary na nakikitang kakayanan. No? So, ito si Daniel ay isa sa mga naglingkod sa mismong mas malapit na paglilingkod sa haring ng Babylonia na si Nebuchadnezzar. Nung siya ay 16 pa lang, hindi naman siya kaagad nagsimula, no? Pinag-aral muna siya. Kung titignan natin ang kanyang background, no? Tingnan natin, ay nagkaroon siya ng pabor, no? Sabi nung chief eunuch, o Daniel, kinonvert siya eh. Binigyan siya ng pangalang Belteshazzar. Ang ibig sabihin daw nun, protect, ah, si Bel, yung kanilang Diyos-Diyosan, ay ang nagpo-protect sa kanya. Belteshazzar, no? Imbis na Daniel. Na ang ibig sabihin ng Daniel ay, God is my judge. Ang Diyos ang aking manunuri o husgado. Kaya kung kayo ay i-criticize ng ibang tao, ang mahalaga sa inyo, yung paningin ng Diyos sa inyo. No? Wala kayong pakialam sa paningin ng ibang tao sa inyo sapagkat di naman nila kilala kayo ng 100%. Ang nakakakilala lang naman sa atin ng 100% ay ang Diyos. Amen ba? Kaya ito yung si Daniel, no? Kakaiba yung kanyang character at sabi dito, physically, good-looking daw siya. Good-looking, gifted in all wisdom, possessing knowledge, and quick to understand. Wow! How I wish lahat ng ating mga teenagers ay ganyan. Sige nga, gusto ko yung characteristic ni Daniel, ang character niya. Sabihin nyo, sabi niya dito may mas nauna pa pala eh. Young men in whom there was no blemish, walang kapintasan. No blemish, sabi nyo nga. No blemish. Sa Tagalog, walang kapintasan. Pangalawa, sabi niya, good looking. Ang ibig sabihin, magandang tignan, hindi nakakasuyang tignan. Oo. Yung bang kahit bagong ligo, mukhang hindi naliligo. Di ba? Joke lang yun. So, good looking. Pangatlo, sabihin nyo nga sa sarili nyo, I am good looking. Siyempre, creation kayo ni Lord eh. Hello?
Creation kayo ni Lord, kaya good looking kayo. Gifted in all wisdom. Lahat ng karunungan, no? Pinagpala, gifted. Special na gifted child. Sabi nyo, gifted in all wisdom. Pinagkalooban ng lahat ng karunungan, ba? Sumunod, possessing knowledge. May mga kaalaman. Alam niyo po ba na ang kaalaman ay hindi naman to magic na nakukuha? You cannot obtain or acquire knowledge magically. Sasabihin mo, Lord, bigyan mo ko ng karunungan. Ganun lang yon. Gagamitin din ni Lord yung pag-aaral mo, yung binabasa mo, yung naririnig mo, yung mga tinuturo sa'yo. Kung wala kang naririnig, totally, blanco. Tama. Tingnan mo yung mga, ah, yung description ni Tarzan, na si Tarzan. Ano yung language niya ni Tarzan? Yung language ni Tarzan, yung language ng gorilla, di ba? Gorilla. Yung understanding na yon, nagbibigay ng kaliwanagan lang ang Diyos, pero nasa sa iyo yon. Hindi niya pwedeng isubo sa iyo. Oh, yan, talino ka na. Huh? Kailangan i-hone mo. Kailangan hasain mo. Kailangan magbasa ka. Kailangan meron kang naririnig. Paano mo malalaman ang mga bagay-bagay na hindi mo naman naririnig? Di ba? Kaya nga sabi, paano mo ang tao alam ng kaligtasan kung wala nangangaral? Kailangan may mga ngaral, may magtuturo. Kailangan may nakakarinig. Sumunod, anong katangian ni Daniel? Quick to understand. Ayan. Maunawain, madaling turuan. Hello sa mga madaling turuan. Hello sa mga matigas ang ulo. Hirap turuan. Marunong pa sa lahat. Mhm. Huh. At ito sabi dito, he was given 3 years of training in the best of Babylon's school. Kita mo sa University of Babylon, sa UB. Hindi UP, University of the Philippines. Hindi, UB, University of Babylon. Nag-aral na ilang taon? 3 taon. Kaya huwag yung sabihin na magaling ka na. Hindi ka pa nga graduate ng 2-year course. Marunong ka na. Alam mo na ang lahat ng bagay kasi magaling ka naman sa English. Mayroong mga ganun, di ba? Hindi po, porket magaling sa English, magaling. Yan. Ang ibig sabihin ng Belteshazzar ay, Bel, protect his life. Ayan. Yun pala yun. Ayaw nila. Kasi ang Bel kasi yun yung Diyos-Diyosan nila. Tayo kasi ang Diyos natin, kung tawagin ay El. Although hindi yun ang personal name, kundi El. Diyos. Kaya ang pangalan ni Daniel ay Daniel o Daniel. Ang ibig sabihin ay, God is my judge. Kaya sabi ko nga sa inyo, mapalad din yung mga taong merong L sa kanyang pangalan. Katulad ko. Elizabeth. Ayan. Elizabeth. God is, God is, God is, merong L. Tama. Correct. Eliezer. Eliel. Si EJ. Eliel yan. Ako nagpangalan dyan. God is my God. Ang ibig sabihin nun. Ang aking Diyos ay Diyos. Ay ang Diyos. No? God is my God. No? Si Philip ay Eleazar. No? So, ang alam ko yata sa Eleazar is God is my help. No? Yung ano talaga yun eh. Something special. At ang pangalang El ay meaningful sa mga Hudyo. Praise the Lord. So, ang istorya ng libro ay, yun, istorya ng mga plano ng Diyos sa Israel na inihayag niya, at hindi lang na Israel, ng world history.
no? Yung world history. Kung nag-aral kayo ng world history, ay mapapansin nyo, yung propesya o yung panaginip na binigay ng Diyos kay Nebuchadnezzar ay nangyari. No? So, ang una niyang panaginip ay isang rebulto. Tingnan nga natin kung anong klaseng rebulto yan. Nanaginip siya. So, ano ba yung panaginip ni Nebuchadnezzar? Sabi dito sa chapter 2. Chapter 2. Ay, mali. Yan. Sabi dito, noong pangalawang taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar, nagkaroon siya ng mga panaginip na bumagabag, bumabagabag sa kanya. Kaya hindi siya makatulog. Pinatawag niya ang kanyang mga salamangkero, enkantador, mangkukulam, at mga astrologo, lahat na, para ipaliwanag nila ang kanyang mga panaginip. Sinabi niya sa kanila, nanaginip ako at binabagabag ako nito, kaya pinatawag ko kayo. Dahil gusto kong malaman kung ano ang kahulugan ng panaginip na iyon. Ang sagot ng mga pantas niya, sumagot ang mga astrologo sa hari sa wikang Aramiko, mahal na hari, sabihin niyo po sa amin na inyong mga lingkod ang inyong panaginip at ipapaliwanag namin sa inyo ang kahulugan nito. Sinabi ng hari sa kanila, ito ang aking napagpasyahan. Kung hindi ninyo mahulaan ang aking panaginip at ang kahulugan nito, pagpuputol-putulin ko ang katawan ninyo at papawasak ang inyong mga bahay. No? So, this is something odd. Kakaiba. Pero gustong pakita ng Diyos kung gaano siya kadakila. At alam nyo kung sino ang pinatawag. Siyempre, yung nag-interpret ng dreams nung siya ay, no? Hindi pa pala siya naka-interpret dito ng dream. Ngayon, ang ginawa ng hari, Nebuchadnezzar, papapatay niya lahat ng kanyang mga wise men. Siyempre, kasama yung si Daniel at yung tatlong kaibigan. So, ano sabi ni Daniel? Ah, teka, anong nangyari? At ba't papapatay niya lahat ng mga pantas at mga kanyang mga pinagtuturuan? No? Doon natin pinasok yung ating binasa. Sabi dito sa verse 14 ay kaya nakipag-usap si Daniel kay Aryok, na kapitan ng mga tagapagbantay ng hari na siyang inutusan na patayin ang mga marurunong sa Babylonia. Maingat na nagtanong si Daniel sa kanya kung ano ang dahilan ng napakabigat na utos ng hari. Kaya sinabi sa kanya ni Aryok ang nangyari. Pagkatapos, pumunta si Daniel sa hari at hiniling niya na bigyan siya ng panahong maipaliwanag ang kahulugan ng panaginip nito. Pumayag naman ang hari. Kaya umuwi si Daniel at ibinalita sa kanyang mga kasamahang sina Hananaya, Mishael at Azariah ang tungkol sa nangyari. Hiniling niya sa mga ito na manalangin para kaawan sila ng Diyos sa langit at para malaman nila ang kahulugan ng panaginip ng hari upang hindi sila patayin kasama ng iba pang marurunong na tao sa Babylonia. Pero actually, si Daniel, hindi lang siya nanalangin para sa sarili niya. Nanalangin din siya para sa mga kapwa niya, pantas at mga marurunong. No? Kasi, imagine mo na magmasaker ang hari sa mga yan. So kung 17 lang o 16, si Daniel nung siya'y pumunta sa Babylonia, after 3 years, ilang taon na siya? 19 lang siya, papatayin na siya, di ba? Sabi niya, teka Lord, nakausap siya sa hari, pagbigyan niyo po ako. 3 araw po, magbigay kayo. Wag muna kayo pumatay. At ako po ang ginawa nila, naniklohod sila sa Diyos, nanalangin at naghingi ng habag. Sabi dito sa English ay, sabi doon na, saan na ba yung
English na yon. Sabi dito, they, sabi dito, then Daniel went to his house and made the decision known to Hananiah, Mishael, and Azariah, his companions, that they might seek mercies from the God of heaven. So nakiusap siya, 3 araw po, tapos sabi niya, halika kayo, humingi tayo ng habag sa ating Diyos sa kalangitan. Dito kasi sa ano na to, sa Tagalog na nagamit ay hindi masyadong nabigyan ng emphasis, no? Sabi dito, hiniling niya sa mga ito na manalangin para kaawaan sila ng Diyos, no? Pero ang totoo, hiniling niya yung mga kaibigan niya na humingi ng awa at habag mula sa Diyos. Ayan. Praise the name of the Lord. So, nanalangin sila. So, anong nangyayari nung manalangin? Ininterpret. Hindi lang ininterpret. Sinabi pa ni Daniel yung panaginip niya. Sabi niya, sige nga, kung alam mo yung panaginip ko, saan ka naman nakakita na magpapa-interpret siya pa yung magsasabi ng panaginip, di ba? Amazing, isn't it? So, yun lang. Sino lang may kaya nun? Hindi po, ang Diyos po. Di ba? Di ba? Ang Diyos lang ang may kaya nun. Kaya nga nung ma-interpret ngayon, nasa sa inyo na yung pagbabasa, kung ano yung paano in-interpret. Ha? Binigay ng Diyos kay Daniel. Nung ma-interpret niya, anong sinabi ni Nebuchadnezzar? Anong pinoclaim ni Nebuchadnezzar? No, di ba? Ang galing eh. Ito, sabi niya sa 4, sabi niya dito, gumawa si Haring Nebuchadnezzar ng isang mensahe para sa lahat ng tao sa iba't ibang bansa. This is something na pwede natin ma-appreciate si Nebuchadnezzar. Hindi lang sa Babylonia niya dineclare. Hindi buong bansa. Ano sabi? Iba't ibang bansa. Kasi noong time na yon, wala pang tao sa Pilipinas. Diba? At yung tinatawag doon na old world civilization, sila pa lang yun. Andyan pa lang, dyan sa western portion ng, ah, ng land of the east. Kasi nasa east, kasi ang west ay America. So, nasa western portion sila ng east. Nasa west eastern portion. Tayo kasi nasa southeastern portion. Sila yung Arabo, nasa west eastern portion. Sa bandang west ng east, parang hindi ko maintindihan yung direksyon na yun. So, sabi dito, iba't ibang bansa, lahi at wika sa buong mundo. Ito ang nakasulat. Sumainyo nawa ang mabuting kalagayan. Ang galing, ano? Sa ano dito sa Tagalog. Peace be multiplied to you. Praise the Lord. Nais kong ipalam sa inyo ang mga himala at kababalaghang ginawa sa akin ng kataas-taasang Diyos. Kamangha-mangha at makapangyarihan ang mga himalang ipinakita ng Diyos. Ang paghahari niya ay walang hanggan. Ikaw ba naman, hindi sinabi sa iyo yung panaginip pero nahulaan mo. Di ba? Dahil sinabi ng Diyos kay Daniel. Kaya naihayag niya. At yan ang isa sa mga highlight ng Book of Daniel. Yung pong ibang highlight niyan at sa bandang huli ay paanong binigay ng Diyos ang hula. Yung hula na talaga ng pagbabalik ng Mesiyas. Yung pangalawang pagbabalik ng Mesiyas. Yun yung inihula niya kay Daniel dyan. Yan si Jesus dyan. Yun the coming King. Jesus as the coming King. Hindi po as the coming Messiah. Ha? Kasi yung first coming ni Jesus ay coming Messiah. This is as Messiah. Sabi nga niya, naparito ako para
hanapin ang mga naliligaw. Pero sa pangalawang pagbabalik niya, paparito siya para maghari. Sabi niya, hindi na ako paparito para sa kasalanan ng sanlibutan. Tapos na yun eh. Binayaran na yun. Magpaparito ako para pagharian ang lahat ng mga naghahari-harian sa mundo. Kaya nga siya ay magiging King of Kings and Lord of Lords. Praise the Lord. So, balik ulit tayo kay Daniel. Medyo palipat-lipat. Ano pa po yung masasabi natin kay Daniel? Si Daniel daw po ay isang taong talagang wala kang masasabi na negative. Oh, grabe ano? Sana all. Walang masasabing negative. Lahat positive. Oo nga, eh, dito mo naman yung sabi niya kanina dito, di ba? Ha? Inside out, beautiful, di ba? Sabi ng mga ano be, ano yung sabi ng mga nananalo sa beauty contest? Beautiful inside and out, di ba? Ano pa ba yung mga sinasabi ng mga sa beauty contest, di ba? Ah, beauty with beauty with conviction, yung mga ganun-ganun. Beauty without brain daw. Beauty and brain, di ba? Yan ang mga sinasabi nila. Oo. Ito si Daniel, isa sa mga, masarap pa ba yung gusto kong basahin dito kay Daniel na gusto kong i-ano sa inyo. Sabi dito, si Daniel daw ay isa rin sa mga tinawag na greatly beloved. Wow, talagang matinding minahal ng Diyos. Teka, tingnan natin nga yung verse na yun sa 9:23. Tingnan natin sa 9:23. Ibig sabihin ay kamahal-mahal. Yan. Yung mga hugot, sabi ng mga naghuhugot, hindi ba ako kamahal-mahal? Parang ano lang no? Sabi dito, hindi, Daniel, pinaunawan niya sa akin at sinabi, Daniel, naparito ako para maipaliwanag sa iyo ang tungkol sa pangitain. Sa simula pa lamang ng iyong panalangin ay may pinapahayag na ang Diyos kung kaya't ako'y pumarito para sabihin sa iyo dahil mahal ka ng Diyos. Kaya makinig ka at unawain ang sasabihin ko sa inyo. Ito yung mga sumunod na panaginip. At doon sa panaginip na yon, nanalangin siya at pinadala. Nag-fasting siya no? Kung di ako nagkakamali. Tapos, pinadala ng Diyos yung anghel. Kaso, para masabi ng anghel yung answer ni Lord sa prayer niya, yung demonyo, binarahan yung anghel, yung mensaherong anghel. Siguro si Gabriel. Ngayon, ang kinalaban niya, si Lucifer, di ba? O si Satanas. Ngayon, nag-ispadahan sila. Pero after that, dahil nagka-fasting si Daniel, nanaigang si Gabriel. No? Sabi dito, sa simula pa lamang ng iyong panalangin, ay may ipinahayag na ang Diyos. May answer na kagad ng Lord. Um, kung kaya't ako'y pumarito para sabihin sa iyo dahil mahal ka ng Diyos. Di ba? Kaya nga sabi sa kanya, He is the beloved, yung greatly beloved prophet. Isa siya sa talagang sinasabihan na mahal ng Diyos na propeta. Yan. Pero lahat ng to, kung titignan mo si Daniel, mas pa yun si Jesus. Di ba? Kung dearly beloved prophet si Daniel, si Jesus, dearly beloved, only Son of God. Kaya sabi niya nung siya'y binautismuhan, no? Anong sabi? Nung bumaba yung banal na espiritu sa kanya sa pamagitan ng sa magitan ng parang kalapati. Anong sabi ng Diyos Ama? This is my beloved Son, in whom I am well pleased. So nakita niyo yung picture, no? Paano pinipicture din si Jesus dito sa Daniel. Kasi
Yan nun si Jesus. At kung si Daniel ay, sa pangalan niya ay judge siya, o God is his judge, o God is my judge, sino talaga ang judge? Amen. No? Jesus, si Jesus talaga ang nagsasabi siya yung ano, at judge. Sabi nga niya, sino ba tayo para maghusga? Huwag nating unahan ang tunay na husgado. Yun yung si Jesus. Siya kasi yung nasa trono ng paghuhusga. Yung tinatawag na um, throne of grace. Nandiyan si Jesus, di ba? Throne of grace. Ano pang throne? Um, yung tinatawag natin sa New Testament na nalimutan ko to. Bakit sa isip ko tapos hindi ko matandaan? Yung paghuhusga sa mga Kristiyano, ang tawag doon sa judge throne na yun, Bena? Why yung other than white throne judgment? Kasi yung white throne judgment, yung white throne, yun yung pagja-judge sa mga hindi mananampalataya. Ang tawag doon ay white throne judgment, no? Si Jesus din yun. Kasi yung Father, hindi yata natin pwedeng kaharap yung Father kasi baka tayo matunaw no? Kaya si Jesus muna, harapin muna natin si Jesus. Ha? Ano pa yung yung isang mga tinuturoan ko, hindi na makaalala yung nagtuturo, yung mga tinuruan, hindi rin makaalala. Oo, sumabay. Ano tawag dito sa throne na to? Throne. Mamaya. So at least tatlong throne yung sinabi ko sa inyo, di ba? Yung throne of grace, tapos white throne judgment, tsaka yung isa pang throne, yung sabi ni Pedro sa kanyang libro. Yan ang pinakasusi diyan. Kasi so yun ang judgment doon, ang ginajudge doon, yung mga believer. Yan. So magkahiwalay po, no? Yung mga unbeliever, iba yung kanilang hukom na haharapin. Kasi lahat sila papunta sa hell. Tapos, yung parusa nila, may mga level din. May mga degree. No? Oo. May mga degree. Yung pinakamatindi, yung pinakamatindi. Sa, doon sa malapit sa apoy. Pero ewan ko, kasi ang malapit sa apoy, siya tayo hindi masyadong mainit. Pero yung mga dulo ng apoy, yun ang pinakamainit. Yun ang nagpapakulo talaga. O papakulo. Di ba? Praise the Lord. So, sino pa si Jesus? Yan. So, si Jesus, no? Yung coming King. Jesus is the judge himself, no? Dito, sinabi din niya pala, hinulaan din niya yung coming Messiah. Yan. Bago pa yung maging appearance talaga ng coming King. Na hinula din sa Revelation. Yan. Actually, ang Revelation at ang Daniel ay pinag-aaralan ng side by side. Kasi yung paghuhula nila halos pumapareho sa dulo. At yun ay yung coming ah, king. Sabi dito, si Christ daw ang great stone. Siya yung pinakadakilang bato. No? Bato. Kaya nga sabi niya kay Pedro, Pedro, ikaw ay, ano ba tawag ni Pedro? Si Simon, ikaw ngayon ay Pedro na. Bato ka. Pero sa batong ito, sa niya, ikaw, Pedro, ikaw na, ayan, Simon, ikaw na ang Pedro, ikaw na ang bato. So literally, ang ibig sabihin ng Peter ay Petros or stone or rock. Pero sabi niya, sa Petra or upon this rock, sinasabi niya yung sarili niya, I will build my church. So that is Jesus. So sino tungtungan ng church? Si Jesus. Siya yung cornerstone. Siya yung head. Siya yung foundation. Siya din yung cornerstone. We are fully surrounded by Jesus Himself. Hello?
Sino ang pwedeng umapi sa'yo, lumaban sa'yo, manakit sa'yo? Sino ang pwedeng mag-down sa'yo? No? Kung alam mo na si Jesus surrounds you. Hello? Ganda nung kanta yun, di ba? Yung nagsasurround, nagbumabalot sa atin. He is surrounding us. Praise the Lord. So yan si Jesus. Oh, naisip niyo na ba yung ano? Throne? Kung the throne of glory. So, teka ha. Okay. Hindi, meron yung sa ano, yung sa judge, sa pagiging judge ni Lord. MNOP, QRST. Praise the Lord. Hallelujah. May konti pa tayong minuto. Hahanapin ko. Sorry. Ayan. Mga tinuturuan ko kasi hindi nagsusulat yan eh. Kasi matatalino yan eh. Kaya pag ako nagtatanong, wala rin sila maalala. Oo nga, alam ko. Hindi ka kailangan hindi ka kailangan mag, ano, mag-defend. Naintindihan kita. Hindi naman ikaw yun eh. Si Aishen. Hindi yun si tita. Oo. Kasi yan si tita may ano yan eh. Merong magandang memory yan eh. Nasaan na ba? Huh? Na, yun. Judgment seat of Christ. O, di ba? Naunahan ko pa kayo. Judgment seat of Christ. Ang tawag doon. Yun yung judgment na ang haharap doon ay ang mga Christian lang. Yan. Pag sinabing white throne, great white throne judgment, ang haharap doon sa judge na yon, yung mga unbeliever. Pag naman sa judgment seat of Christ, yung mga Christian yon. Sige nga, tignan nga natin yung verse na yon. Wait lang ha, Matthew 25. Ayan. So, dyan makikita na ang aking mga tinuturuan ay nakaasa lang sa akin. Hmm. Sabi dito sa 31, 25, 30, kapag ako na anak ng tao ay dumating na bilang hari kasama ang lahat ng anghel, uupo ako sa dakilang trono. Titipunin ko sa aking harapan ang lahat ng lahi sa mundo, pagbukod-bukurin ko sila tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing. Ang mga tupa na walang iba kundi ang matutuwid ay ilalagay ko sa aking kanan at ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. Pagkatapos bilang hari ay sasabihin ko sa mga tao na sa aking kanan, hali kayo, kayong mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kaharian, inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang mundo. Praise the Lord. So bilang judge, no? Hindi pala niya tayo huhusgahan. Bilang judge, iwe-welcome lang niya tayo. Hello? Bilang judge, iwe-welcome niya tayo. Welcome to my kingdom. Yan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya, praise the Lord. Basahin niyo ng buo yung Daniel. At madami kayong matutunan dyan. At nakakatuwa naman. Ah, hmm. Ang Daniel ay isa siya sa mga dakilang propeta. No?
na nakadugtong sa Revelation. Yan ang pagdating ng hari ng mga hari. Praise the name of the Lord. Tayo tumayo para manalangin. Tapos tutuloy tayo sa pananalangin ng pagkatapos ng ating offering. Father in heaven, we come to you as our good judge, as our great judge. Sabi niyo nga, Panginoon, lahat ng mga nanampalataya sa inyo ay hindi nahuhusgahan sapagkat ah, nilipat mo na sila mula sa kadiliman patungo sa buhay na kaliwanagan. At kaya lahat ng mananampalataya, sabi niyo sa 1, Lord, ay hindi na huhusgahan sapagkat lumipat na nga sila mula sa patay patungo ng buhay. Kaya thank you as our judge, as the coming King and Judge, Lord, ay kami po ay iwe-welcome niyo to reign with you, Father in heaven, to reign with Jesus here on earth. Kaya salamat po. We give you glory. Hallelujah. In Jesus' name. Amen and amen. Magandang umaga sa atin. Noy? Purihin ng Diyos, maraming salamat po. Handa natin sarili sa ating pagbibigay para sa ating Panginoon. Tayo manalangin po rin ka, Ama. Salamat sa oras na ito na ikaw, O Diyos, ang nakatuon sa aming mga puso, Panginoon. Salamat po na maraming salamat. Hindi lang sa aming sarili, kundi sa iyo, Panginoon, kami nagtitiwala, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat sa mga pagpapala, salamat sa mga kalakasan. Una sa lahat, sa pagising pa lang sa umaga, Panginoon, andun na nakahanda na, sabi nga, hindi pa narinig din tayo, hindi nakita ng mata ang mga pagpapalihanda mo para sa mga anak mo, Panginoon. Kaya salamat sa oras na ito. Thank you, Lord. Pagpalain mo ang bawat kamay sa mga anak mo, Panginoon. Una sa lahat, kasali sa Zoom, kasali dito lalo na, Panginoon, sa mga kapitbahay narinig sa salita mo, Panginoon. Mahimok ang kanilang mga puso upang talaga sila sa inyo, Panginoon. Kaya maraming salamat po. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Thank you, Lord. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus, ngayon at magpakailanman. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. Well, God is good all the time. Through that darkest night, His light will shine. Well, God is good. God is good all the time. There we go. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through that darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. If you're walking through that valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you Safe and sound. sound. God has promised to never leave you nor forsake you. Amen. And That it's is what is true. God is good all the time. Put Put a a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. through that darkest night. His light will shine. God is good. God is good all the time. Praise the Lord.
Talagang abrupt. Hallelujah. Glory to God. Tayo dadako sa pastoral prayer at yung mga dalangin ninyo ay inyong, pero meron ako mga ipapag-pray dito, no? Yung partner ni Nanay Nini na may cancer. Yung aking kaopisina, Sheila, meron siyang dengue. Si Jello, may dengue. Si Pastora Ophelia, may mga struggles. Si Nonoy, kasi birthday niya. At syempre, sino mga nag-birthday? Si Aisha, sino pa? Si Kim, October 30, nag-birthday. No? At sino pa? Nag-birthday ka rin ba? Hindi pa. So, siyempre si Bena para maka-recover ng dati niyang lakas, no? At kung ano man ang sakit ay malunasan. At kanyang anak, siyempre kailangan din ng tuloy natin idalangin. Yung mother ni Aisen at saka ni Shani. Si Eleanor, malapit na mga anak, pag-pray din natin. At kung meron pa po ako nalimutan, i-ano nyo sa akin para mailista ko na dito sa ating prayer request. At ngayon po, kung hindi ko man nabanggit on, kayo po mismo mabanggit sa Diyos dahil dudulog po tayo sa Kanya, sa trono ng Kanyang ibiyaya at habag. Thank you, Father. Tayo manalangin, Lord. Hallelujah. We come to you, to the throne of grace, O God. Salamat sa trono na yan na tinagurian yung throne of grace, trono ng habag, trono ng biyaya, trono ng pagpapala, trono, Panginoon, kung saan nagsisimula ang lahat ng aming pwedeng kahilingan, lahat ng aming pangangailangan, lahat, Panginoon, na manggagaling sa inyo, diyan magdadaloy sa trono ng biyaya. At diyan ay sa magitan ni Jesus. Kaya nga po, hindi kami basta-basta makalapit noon o sino man sa amin ay pwedeng basta lang makalapit sa Ama hanggat hindi tunay na nampalataya sa inyo, Panginoong Jesus. Kaya po sa magitan ng Panginoong Jesus, kami po ay makakadulog sa trono ng biyaya niya. Father, narinig mo yung mga kailangan ng dalangin, yung mga may sakit, no? Yung mga may pangangailangan, yung mga may struggles, yung mga merong mga challenges, Lord. Hindi lang physically and emotionally and financially, kundi mentally din may mga challenges, Father in heaven. Kasi alam ko naman at ngayon na nalalaman namin na yung emotion and mental ay halos iisa, Panginoon. Kaya pag naapektuhan kami emotionally, mentally, naapektuhan din kami. Father, you are there with us. You are our Jehovah Shammah. You are our provider, our Jehovah Jireh. You are our healer, our Jehovah Rapha. You are all, Father in heaven. You are the answer. Jesus is the answer to all of these prayers. He is the amen of all your promises. Kaya nga po, Ama, hinahawakan namin. Sabi nga ng awit, we speak Jesus. We proclaim Jesus. We cling to Jesus, Lord. We trust in Jesus, Father in heaven. And sa pamagitan niya, Ama, ay makaabot kami sa inyo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, tinataas namin ang aming pamilya. Tinataas namin ang bawat isa. Tinataas ko, Ama, ang bawat mga anak mo, Panginoon. Na habang tumatagal ang panahon ay lumalala ang kondisyon ng tao na siya namang propesiya mo sa Daniel na patuloy ang mundo pero ang masama ay patuloy na maging masama at ang mabuti patuloy na maging mabuti. Lord, ganon pa man, O Diyos, ang mga anak mo patuloy niyong iniingatan. Patuloy niyong niyayakap. Patuloy niyo, O Diyos, inaangat kami mula dito sa mga hamon ng mundo na ito, mga tukso ng mundo na ito. Mula dito, Diyos, sa mga pagsubok sa mundong ito, Panginoon. Inaakap niyo kami, inaangat niyo kami, O Diyos, na tulad ng agila na sa ilalim ng sa kanyang bagwis, Lord, pwede siyang umangat sa mas mataas pa sa ulap ng pagsubok at mga dilubyo. Thank you because of you, Lord, of your presence in our life, because of your goodness and kindness and your faithfulness and your love to us all. Salamat po sa mga kagalingan at pangailangan ng bawat isa. Thank you, Father, Dawat Salamat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
At patuloy namin tinataas ang church na ito, Panginoon, yung kanyang health, maging healthy din siya, Ama, yung kanyang direction, maging mas lalo pang malinaw ang mission and vision, mas lalo ng bawat isa na sumasamba sa Lord of Glory, at nawa ay tumugon ang iyong mga anak sa hamon ninyo ng paglilingkod, sa hamon ng pag-iibanghelyo, sa hamon ng paghihikayat, sa hamon, Panginoon, ng pagkukumbinsi o pagpapatotoo na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ang tagapagligtas, ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng bagay sa amin. Thank you, Lord. Enable your people, enable your children, O God. Hallelujah. And bless us, Father in heaven. Kaya salamat po. At kailan, kahit kami matigas ang ulo, ay nakakapakinig pa rin kayo sa amin. Gawin nyo, Ama, ang aming puso ay tunay na nagpapasakop sa inyo, Ama namin Diyos. Thank you for answering and hearing all our prayers. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. At ngayon ay hingin natin ang basbas ng dakilang Ama. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naglalaan ng langit at lupa. Diyos Ama ng aming Panginoon Hesus na nagpadala sa Kanya upang kami ay maging anak din ninyo, upang kami ay madala niya sa inyo, upang kami, Panginoon, ay maligtas, mapatawad at malinis sa aming mga kasalanan. Hallelujah. At kayo na nagpadala ng banal na Espiritu. Glory, glory to your name. Patuloy niyong basbasan kami ng inyong presensya, ng inyong kapangyarihan, kalakasan, at pagpapala ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At magandang hapon sa atin lahat. Glory to God.